Magandang umaga sa inyo, tanghali man, hapon o gabi, o anumang oras sa inyo, madaling araw man. Si Brother Joe ulit to. At ako hindi magsasawang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo. Sapagkat marami akong baon na i-message ko sa inyo sa talambuhay ko. Ay marami. Tapos na kayo dyan at pagpasensya nyo ng ingay ng mga paligid ko. Katatapos lang ng awayan ng dalawang chihuahua ron. Magkaaway yun eh. Magkapit-bahay, magkaaway. Banda ron. Kilala ko yung mga may-ari nun. At meron ako ritong mga ilang alagang manok at saka 4 na itik. Maliliit yan ang nabili ko. At may mga fruit trees ako dito. Tulad ng mga persimmon. Meron akong plums. Hinarvest ko na yung iba. May mga kamatis ako doon, ang lalaki, yung tinatawag na big boy. Tapos meron akong lemon tree. Meron din ako ritong yung orange fruit trees. Tapos ito, yung iba nito, mga calamansi tree, itatanim ko pa yan. Galing yan sa buto, tinanim ko. Meron din akong apple tree, rosemary, tsaka peaches. Iba-iba. Siguro 12 puno yung tinanim ko. Mahilig kasi ako magtanim ng mga halaman. Yan. May mga neighbor ako nagbibigay minsan ng puno, yung ayaw na nila tinatanim ko. Kaya kung sakaling magkagipitan sa bunga, sa pagkain, meron ako rito. Kung pwede lang ako mag-alaga rito ng baka alaga ako eh. Balik tayo sa oras na to. Maraming salamat sa inyo mga nagsasubscribe o nakikinig. Nakikita ko naman kung hindi nyo man nilalikes yung mga message na nasasabi ko sa YouTube, sa akin hindi ho big deal yan. Makikita nyo naman ho yung pagkakaiba ko sa iba naman eh. Hindi naman ako namimilit. Nandito ako sa Northern California at sobra init. Umabot ng 1 week kami rito triple digit. Kahapon umabot ng 111 sa loob ng kotse ko. Ang init. Kaya nung nagbe-break time ako, kasi nagbe-break time ako, mamaya pasok ko 1:00 ng hapon dito. Ang oras pa lang dito nasa mga 9 pa lang ganyan. So, doon ako nagbe-break time sa loob ng kotse ko. Binuksan ko na lang yung sasakyan ko, yung engine, tapos full blast yung aircon. Kasi ayokong mag-waste ng time sa loob ng break room kasi alam niyo pag nagkwentuhan, di ba? Hindi ako anti-social kaso nauubos yung oras ko. Kaya mas maganda pa nakakapag-relax ako. Yung parang iidlip ka lang ng konti. Pag lunch break ko, yun, 30 minutes lang yan. Ganyan ako. Nagwo-work pa rin ako. So, ang aking munting programa sa YouTube na ito na karaoke at pananampalataya ay minsan kumakanta ako at minsan nagdediretso na ako ng preaching lalo na kapag gusto ko kasi konting oras lang. Ako uli si Brother Joe. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ay maraming salamat kung mag-subscribe kayo. Kung hindi naman, salamat pa rin. Meron akong gusto i-share sa inyo, ibahagi sa inyo. Ito ay nasa New Testament, ang Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Babasahin ko, "For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." God bless His word. Unang-unang makikita natin dito at inilahad ni Apostle Paul sa mga taga-Ephesians at sa ating makababasa. Ang sabi, kayo'y naligtas dahil sa biyaya. Grace. That's number 1 na substance ng chapter na ito, na Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. So, what is a grace? Maraming definition ng grace sa ginagawang iba, lalo ni mga other Bible preachers. Pero sa akin, direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy. Grace is an act of God.
dito sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Gawa ng Diyos yan, act of God. While faith is an act of man and the will of man. Yung pananampalataya. And salvation is the result of the grace of God to mankind. Paano ho nangyari kaya na ganito na idinitalya ni Apostle Paul? Una, the grace of God revealed. Makikita natin sa verse 8. For by grace you have been saved through faith. It was revealed to us. The grace, ang biyaya ng Diyos, can be received from God. Ganito yan. Yung grace ay ganito. Halimbawa, hindi pa panahon ng halimbawa trout, yung mga fish, at hindi pa sila masyadong pwedeng i-harvest o gano'n. Yung mga nagpi-fishing. Pero pag naghagis ka ng net, alam mong wala di ba? Walang fish na makuhuli ka. Hinagis mo yung net. Pag pull mo ng net, meron mga isda. Let's say, umabot ng 20. What do you call that? Some people says, lucky. You're lucky, swerte mo. O nakachamba. But the meaning of that really is grace. Biyaya. Kasi meron kang na-receive when you throw yung fish net. So, they call it grace. Example pa, kita mo yung isang restaurant, may nakalagay, come in, dine in, for free, pumasok ka. So, nakalagay ito for free. Libre. Sabi ng nakatayo ron, come in sir, come in ma'am, it's free. Free for all. And then kumain ka, nabusog ka. What do you call that? Kasi napalakad ka lang. Chamba, lucky ka o ano. That's grace. Grace ang tawag ron. Kasi somebody offered to you the food. O yung isang bagay na yon. So yung grace, the grace of God is totally revealed. Grace, the grace of God can be received from God. According to 2 Corinthians chapter 6 verse 1. We then as workers together with him also plead with you not to receive the grace of God in vain. Kaya nga pag ang bigay ng Diyos na grasya, biyaya ay huwag niyong babaliwalain yung natanggap ninyo. Kasi the grace of God, that grace na binibigay sa atin is an act of God. The grace of God also was found upon Jesus. Makikita nyo sa Luke chapter 2 verse 40. And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Na-revealed yung grace of God through Jesus Christ. According to Titus, sa sulat kay Titus chapter 2 verse 11, says here, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Jesus brought us God's grace. Yung salvation na siyang grace ng Diyos sa tao, na siyang naiproduce ng grace ng act of God ay salvation to mankind. It's already appeared to us in Jesus Christ. According to Titus chapter 2 verse 11, Jesus Christ brought us God's grace nung naparito siya. If grace is an act of God, which is proven na nakita natin after sa fall of man, nang makita ng Diyos na ang mga tao ay nagkasala, ay of course sin entered and then death entered too. So but the Bible says
Doon sa Genesis chapter 3 verse 21, this is the first grace, an act of God na ginawa sa tao. Genesis 3:21, the Lord God made tunics of skin and clothed them. Binihisa ng Diyos ang mag-asawa ng damit. After na sila ay magkasala at yung gravity ng kasalanan nila, yung na-pronounce ng Diyos na mangyayari sa kanila nung magkasala sila, sa gitna nun, yung grasya ng Diyos ay umiral. And then God made tunics of skin and clothed them. Binihisa nila o binihisa niya sina Adan at Eva. Pangalawa, makikita rin natin dito na for by grace you have been saved through faith. The Bible in the book of Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9 ay binanggit niya yung save, meaning that's salvation. So salvation, tulad na binanggit ko kanina, comes from the grace of God. Kalakip ng grace of God, yung salvation. So according to Romans chapter 10 verse 9, ito ang magiging resulta ng biyaya ng Diyos, and then yung salvation, it follows, salvation. Romans 10:9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Merong dalawang act of from man yung gagawin ng tao para siya maligtas. Unang-una, you have to confess with your mouth the Lord Jesus Christ. Sasabihin ng iyong bibig. Yung mga tinatawag na deaf and mute, kasama rin sila rito. Mayroon pa rin silang senses. So hindi dahil bingi sila o pipi sila, hindi nila magagawa to. They can still. Sa kanilang sariling expression ng kanilang pagtanggap sa Panginoon. So that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Dahil nga ang Diyos ay Diyos ng kaligtasan, according to Psalms chapter 68 verse 20, na our God is the God of salvation. And there's no other God na makapagbibigay ng salvation sa tao. Salvation ng kanyang kaluluwa, salvation sa lahat ng anumang uri ng kapahamakan na nag-aabang. Kaya nga every time na, di ba sabi ng Bible, Book of Psalms tsaka sa Deuteronomy, pagpapalain kayo ng Diyos, pag kayo lalabas ng inyong tahanan, at kapag kayo babalik sa inyong tahanan, ang pagpapala ng Panginoon ay nasa sa inyo, na sumusunod sa Panginoon, na tumatawag sa kanyang pangalan. Makikita natin dito yung salvation na siyang kalakip ng grace ng Diyos, according to Matthew chapter 1 verse 21, nang ipapanganak ang Panginoon ng isang babae ng pangalan ay Mary, na tinatawag na Virgin Mary din, sapagkat siya'y dalaga, ay napagkakilala sa kanya. And Matthew 1:21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. So, salvation from sins, yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay nagbigay ng grasya sa atin, at yung sa grasya na yung kalakip doon ay yung salvation. At ang act of man naman na dapat niyang i-respond doon sa yung responses ng tao sa grace of God, which is the act of God, and salvation is the yung tinatawag na produkto ng grace of God o yung galing sa grace of God na salvation, ay iaabot sa atin yan. Ganito yan eh. Halimbawa, ang tawag dyan ay kaliwaan.
Okay, I will pay you and then you give me the product. Sa mga niyan, sa mga negosyo. Halimbawa, ang isang tao, ako halimbawa, nagre-represent ako, dala ko yung grace. Tapos yung isang tao, siya yung tatanggap. Iabot ko yung kamay ko. Kaliwaan tayo eh. Here's the product, the grace. And then, yung isang kausap ko, kadil ko, dapat, he or she should reach his hand or her hand. Pero pag ganito ka lang, so ako lang yung nag-abot, so wala kang act para tanggapin yung, wala kang action para tanggapin yung salvation o yung grace ng Diyos na ang dala ay salvation. So hindi ko na pwedeng i-reach yung ano, kasi hindi ko, hanggang dun lang ako eh. You have to take it, you have to receive it, yung grace ng Diyos na ang kalakip ay salvation. So makikita natin dito na ang salvation o yung binanggit natin dito na faith is an act of man. Kinakailangan you have to work it out, yung faith mo. You have to reach your hands and receive na grace na nasa kamay ko para iabot sa iyo. Yun ang tama ron. So grace is an act of God. At yung kalakip ng grace ay salvation, inabot ng Diyos sa iyo. And then you have to do is stretch mo yung hand mo to reach ma-reach out mo yung grace ng Diyos, yung gift niya na salvation para mapasa iyo. Yun yung tinatawag na faith is an act of man na nasa iyo mismo, so that you can receive God's forgiveness and salvation. Hebrew 11 verse 1. Now what is the substance of now what is faith? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay substance, hindi coming from thin air. Is a substance of things hoped for. Kaya tayo umaasa. Kasi ang pananampalataya, hindi naman yung darating sa isang tao nang walang nangyayari, walang nag-ooperate sa kanya. Tandaan niyo yun. There must be something para yung faith sa man o sa mankind o sa tao, sa iyo, ay mag-operate sa'yo, malaman mo, ma-realize mo na yung meron palang grace ang Diyos na inaabot sa'yo at ang kalakip ng grace na yon yung salvation. At ang gagawin mo, yung act mo lang, yung action na gagawin mo is to receive it, to reach your hands. That is the act of man. So yung faith is the substance of things hoped for. Ayun yung inaasam natin, the evidence of things not seen, sa hindi nakikita. Ang pananampalataya, faith leads to salvation through the Word of God by hearing by the Word of God. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung napapakinggan nyo ako ngayon, faith will going to hit your heart at yung mind mo para magkaroon ka ng pananampalataya. The Word of God will going to touch your heart and your mind. So faith leads to salvation through the Word of God by hearing. By the Word of God. Makikita natin sa Mark chapter 1 verse 15. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So, yung pananampalataya natin sa Diyos ay pinapaunawa sa atin ng ibig sabihin ng repentance and yung tinatawag na believe, yung pananalig na natin sa Panginoon. Sabi ng iba, paano, ano bang ibig sabihin ng repentance? Kasi sa faith na yon,
doon nagkakaroon ng tinatawag na overhauling sa ating mga buhay, sa ating mga spiritual at kaluluwa, na ang pananampalataya ang siyang gawa natin, act natin para ma-receive natin yung salvation na nanggaling sa grace of God. Yung pananampalataya ni darating lang sa'yo sa pakikinig ng salita ng Diyos. At habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung pananampalataya na yon ay magkakaroon ng mag-ooperate sa ating mga kaluluwa, sa ating mga buhay, sa ating mga puso't iniisip. Yung pananampalataya na yon, ipapaunawa sa atin ang ibig sabihin ng repentance. Tulad ng sinasabi ng 2 Chronicles 7:14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked way, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land." If my people, pumapasok na sa atin yung pananampalataya sa Panginoon, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. But if my people that who call by my name humble themselves, magpakumbaba, dumarating sa atin yung tinatawag na pagpapakumbaba sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ayan, turn from their wicked ways. Yung lumalayo na tayo sa mga pagkakasala, kasalanan na alam natin magbubunga ng kamatayan. Then I will hear from heaven, God said, and will forgive their sin and heal their land. Yung pananampalataya mo ay darating sa'yo dahil nakinig ka ng salita ng Diyos. At sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, nandoon ang repentance. Sinasabihan ka ng Panginoon na you have to repent, son, my daughter, my child. Pagsisisi, repentance, ang nagiging epekto nito sa ating mga kaluluwa at espiritu, sapagkat ayun ang kinakailangan natin na maranasan, ang tayo makapagsisi at hanapin natin ang mukha ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos, ang ibig sabihin niya, at tayo lumayo sa kasalanan, sa ating wicked ways, turn from their wicked ways, and then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. You have to believe the gospel. You have to believe that God is there for you. Na ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan sapagkat hindi natin maililigtas ang ating sariling kaluluwa. Nobody knows kung anong sasapitin mo. Malibang ikaw mismo na tao na mayroong kaluluwa na nasa sayo ay magkaroon ng pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Kapag tayo nanampalataya sa Panginoon, dahil dumating sa atin ng pananampalataya, paniniwala sa gospel ng Diyos. At ang paniniwalang ito, if you believe in the gospel, if you believe in the Word of God, ang isip natin ay gumagana sapagkat sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Pangalawa, ang ating human will na tanggapin ng Panginoon para tayo maligtas. Doon na pumapasok yung pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin gagawin ito at dumating ang panahon na huli na sa atin ang lahat, ay wala na tayong maaasahan pa kundi ang harapin ng Diyos sa huling paghukom. Sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng conviction sa ating puso. Ibig sabihin, nasasaktan ng ating puso, tinatama tayo, ibig sabihin, God loves you, my friends. Mahal na mahal ka ng Panginoon sapagkat gusto ng Panginoon na ikaw ay manumbalik sa Kanya, pagsisihan ng kasalanan. Sapagkat nasabi ng 2 Corinthians chapter 7 verse 10, "For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death."
Yung kalungkutan ng sanlibutan, makikita natin ang kaibahan, differentiate. Ito ay mag-e-end up sa kamatayan. But godly sorrow produces repentance leading to salvation. Ito ang nais ng Panginoon sa iyo. Naririnig mo ako ngayon, nagkakaroon ka ng tinatawag ng nasasaktan tayo, may sorrow na tayo sa puso natin. Ibig sabihin, God is waiting for you. He's right there for you para siya ay kilalanin mo, tanggapin mo bilang Panginoon at tagapagligtas. At ang isip mo ay huwag mo nang hayaang lumaban ka pa sa isip mo na hindi ito, ayoko kay Kristo. No, ito na yung time. Now this is the day of salvation. And tomorrow may be too late. Kaya nga tandaan nyo, ang paglapit kay Kristo, hindi ka mawawalan. Bagkus ikaw ay magkakaroon. Kaligtasan, assurance, buhay na walang hanggan, at hindi lang yun. When we die, pag namatay na tayo, yung kaluluwa natin ay sa langit ang punta. Hindi pa ibaba, hindi ka higupin pa ibaba, kundi sa langit. Paakyat ka sa langit. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kalangitan ng Panginoon ay inihanda na sa atin yung mga titirahan natin. According to John chapter 14, nandun na yung mga tao na nakasulat sa aklat ng buhay ay nakahanda na rin. Huwag nating isipin na para tayong untouchable ako, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan ng Biblia, hindi ko kailangan ng kaligtasan. Kaibigan, kahit gaano tayo katigas, kahit gaano katapang, kapag, ang sabi ng Biblia sa Kawikaan nga, kapag naputol na raw yung cords at na-sniff out na yung lamp, yung ilaw, biglang tapos ng buhay mo sa mundo, tapos ng aklat ng buhay mo, kapatid. And then you have to face the one and only judge na hahatol sa'yo. At kapag nilagay ka sa kahatulan doon, pagharap mo sa Panginoon, ang verdict sa'yo is guilty beyond reasonable doubt. It's too late for you to repent, and there's no more chance to repent. At ang Savior natin, dito sa lupa, dapat tinatanggap na siya. Pag sa langit, it's too late. Sasabihin ko sa inyo totoo, it's too late. Hindi na. Wala na, tapos na. Kasi, ang final verdict ng Diyos sa tao, when you hear the gospel, when you hear the Lord Jesus Christ, yung word niya, na siya lang ang tagapamagitan, tagapagligtas, at hindi mo sinambitla dito sa lupa, hindi mo siya tinanggap. Malinaw na sinabi ng Panginoon, sino man nag-reject, ang sino man hindi nanampalataya, Book of John, basahin yun. Ang sabi ron, ang sino man hindi nanampalataya ay hinatulan na. Siya na ang humatol sa sarili niya eh. So makikita ninyo na ang kahatulan ng Diyos sa tao ay nandyan lang. Parang ano yan eh. Nung naging one of the juror ako sa isang kaso, so pumunta ako dun sa korte, napili ako isang sa jury duty ang tawag ron, may bayad naman yon. So nandun ako, nakikinig ako, tinetake note ko yung mga evidences, pagkatapos yung mga witness din, kung nagsasalita sila, nagte-take note ako. Nalalaman ko kung nagsasabi siya ng totoo, natatakot o ano eh. So marami kami doon, mga jurors. Pagkatapos, enough evidence. Wala nang evidence yung nagpo-prosecute. Tapos yung mga witness sila ay hindi sigurado. Hindi sigurado kung siya nga yun. Sabi ko, I think, pinagsalita ako ng yung isa ron. Kasi lahat kami magsasalita. Sabi ko, I don't see any probable cause that we can put this guy directly sa jail. Sabi ko, if there's no enough evidence, I don't see any enough evidence. We're just like they're just producing evidence kasi black siya, black.
siya daw yung nagnakaw dun sa store ng hold up, yung camera ay ng ano nila evidence nila naka-jacket, naka-hood pagkatapos medyo malaki katawan ng ano sabi naka-jacket lang yung hinuli nila patpati nakaganon payat So hindi basihan yung dahil may suot na ano makapal pagtapos manipis yung katawan ng isang ano kasi there's no enough evidence, no latent fingerprints. Pagkatapos hindi natin alam baka siya yung napadaan doon, tumakbo doon, hinuli, nagdadaan ka lang minsan ikaw ay huhulihin kasi malapit ka sa crime scene. So, sa madaling salita, hindi siya na-convict. Mistrial So, yun ang aking sinabi. Kapag tayo, kasi ang Panginoon ang pinaka-judge at ang nakapaikot sa kanya yung 24 elders. At hindi lang yun. Yung mga jurors ay yung mga mananampalataya, marami. How can you defend yourself if you're already been like ni-reject mo na kagad ng Panginoon dito sa lupa nung nabubuhay ka. Kaya nga, show me your cause, sabi ng Bible, di ba? Sa Old Testament, kay Isaiah. Show me, defend yourself, sabi ng Panginoon. Hindi natin madidepensahan ang sarili natin. Kasi, enough evidence na yung kinailaman si Kristo When you hear the word of God, you heard it, but you despised the Lord Jesus Christ. You didn't believe in the Lord Jesus Christ na siya ang Savior at tagapagligtas, yung kanyang death and resurrection. Yun ay napakahalaga para sa ating kaligtasan sa pananampalataya natin sa Kanya. At hindi mo siya tinanggap, ni-reject mo siya. How can you save from the wrath of God, sa parusa ng Diyos, naharap ka sa langit? Sasabihin mo, hindi, kaya ko lang siya ni-reject kasi nahihiya ako. Kasi ayokong baka sabihin, mahina ako. Kasi ang pagkakaalam ko, mga nagbabasa ng Bible, they're weak. No, we're not weak. Hindi yun Ang weakness ng tao, ang tao magiging weak lang. Hindi niya maharap ang katotohanan ng buhay, katotohanan na ang tao, kapag wala kay Kristo, ay walang magagawa. You cannot save yourself. That's the fact. Hindi ka maliligtas ng kayamanan mo kahit meron kang billions of dollars o pesos sa bangko. You cannot. When you're on your sick bed, nandun ka na sa hospital. And then you will realize, walang magagawa ang pera. Wala talaga magagawa. Sapagkat tandaan ninyo na ang kaligtasan ang ino-offer sa atin ng Panginoon, after na mamatay ka, yung kaluluwa mo ay dadali ng Panginoon sa kapahingaan, sa kaligtasan, hindi sa impyerno. Yun ang point ng Panginoon, kaya siya naparito. Sapagkat ang sabi, without Jesus Christ, and we're all sinners, lahat tayo lost, mga lost souls. Kaya naparito ang Panginoon para ibalikan ng Panginoon sa kanyang kaharian. Kung handa mong tanggapin ng Panginoon sa anumang pagkakataong ito, anumang oras na ito, ay gawin ninyo. Gusto nyo ba tanggapin ng Panginoon? Siya lang ang tatanggapin nyo, hindi ako. Ako'y nangangaral lang na salita ng Panginoon. Tanggapin yung Panginoon. Ipikit niyo yung mga mata. At ang Panginoon ay dadaloy ang biyaya ng Diyos, ang grasya sa inyo. At yung kaligtasan ay tanggapin nyo sa pamamagitan ng pananalangin, dulot ng inyong pananampalataya at pakikinig sa salita ng Diyos. Tayo manalangin, imuko tayong lahat. Sabihin natin, Panginoon, ngayon ko nalaman, Panginoon, na Ikaw lamang ang tagapagligtas. Sa oras na ito, Panginoon Kristo, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Linisin mo po ang aking isip at puso ng iyong banal na salita at espiritu, at ako'y tubusin mo sa kasalanan sa pamamagitan ng inyo pong banal na dugo. Tinatanggap kita ngayon, Panginoon. Ako'y pinatawad mo na sa lahat kong kasalanan. At sa oras na ito, Ikaw na ang maging Panginoon at Hari sa aking buhay
At ako, Panginoon, sa darating na mga panahon ay dadalin mo sa iyong kaharian bilang isang binanal mula sa banal dugo ng aking Panginoon Jesucristo. Marami pong salamat. Salamat sa kapatawaran sa mga kasalanan. Salamat po, aking tagapagligtas na Panginoon Jesucristo. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ginawa mo yung pagtanggap na yan, ika'y nakakasiguro na ang tagapagligtas natin ay ang ating Panginoon, na siyang nagsabi na dadalhin tayo ng Panginoon sa kapahingan. Maraming salamat sa inyo na mga nakinig sa mixing mensahe na to. Ako po muli si Brother Joe, ang iyong abang lingkod dito sa YouTube, sa karaoke at pananampalataya. At sa susunod pong muli, to God be the glory in Jesus' name. Amen.